Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon at kakatapos lamang natin na ipagdiwang ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino at nawa ay wag natin agad-agad kalimutan yung kaligayahan, lalo tigit yung mga aral na natutunan natin kay San Nicolas de Tolentino na isa ring biyaya sa atin ng ating Panginoon. Kaya ngayon po sa ating mga pagbasa ngayon ay pagnilayan natin mabuti. Kamusta po ang status ninyo sa ngayon? Meron dito may asawa, meron dito single na, byuda na, meron dito dalaga pa rin, binata pa rin. Meron dito may trabaho, meron dito pensyonada, meron dito umaasa pa rin sa pensyon ng iba. Pero kamusta po ang status? Pag sinabi yung status ay, kamusta? Masaya ka ba? Sa pagiging kung sino ka ngayon. Ayan. Meron dito mayaman, meron din dito ang tingin sa sarili mahirap. Pero kamusta po ang ating status? Kasi sa ating pong mga sa unang pagbasa, ang paalala ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, yung mga may asawa, wag na makipaghiwalay. Yung mga walang asawa, wag na kayong mag-asawa. Sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin, makita nawa natin kung gaano tayo kapalad at makita rin natin na kung gaano tayo kawawa pagdating ng araw. So ngayon nakikita natin po yung mga mayayaman, wala rin katahimikan ang buhay. Mayaman nga pero kabi-kabilang kaso, kabi-kabilang hearing. Gusto niyo ba talagang maging mayaman? Yung mga mahihirap naman, bakit ang tingin ninyo sa inyong sarili, kawawa dahil lang ba mahirap? Laging gano'n, no? Yung mahirap, gusto niya, ang buhay niya, katulad ng buhay ng mayayaman. Yung mayayaman, yung maraming pera, ang gusto nila yung magkaroon lang ng tahimik na buhay. Pero sa lahat ng ito, sana po mas makita natin kung gaano tayo kapalad. Sa kabila ng mga wala natin sa buhay, at lalong-lalo na sa kabila ng mga mayroon tayo. Kasi kung laging pagbabalik na rin, no, mahirap ka,
naiinggit ka ngayon sa mayayaman at hinahangad mo na ang buhay mo katulad ng mayayaman. Yung mayayaman naman, hindi rin naman maging makuhang masaya at sinasabi, sana maging katulad na lang ako ng mga simpleng namumuhay. So, saan ba talaga tayo? So, nasa ating pagtingin sa buhay. Paano natin tinitingnan at paano natin tinatanggap ang buhay natin. At ang paanyaya, tanggapin natin ito ng may katuwaan, ng may kapanatagan, yung pagtanggap. Eto ka, hindi porket mahirap, malungkot. Hindi porket mayaman, magulo. Nasa tamang pag-uugali natin yan. Yung lagi natin tingnan kung ano ang mayroon tayo. Hindi sa kung ano ang wala tayo. Kasi maraming blessings. Kahit na sabihin natin may sakit ka, makita mo pa rin yung dahilan para maging masaya. Kahit na walang pera, makita mo pa rin kung gaano ka ka-blessed. Kung gaano kang pinagpapala ng Diyos. Pwedeng sabihin na, madali lang sabihin yan, Father, madali lang yan. Pero sadyang, nasa sa iyo lang talaga yan. O pwedeng madali lang napakinggan, madali lang sabihin, pero ikaw pa rin naman talaga ang magdidesisyon. Ikaw pa rin naman talaga ang makakakita ng estado mo sa buhay. Magkaroon lang tayo ng yung tinatawag na pagtanggap natin at maging kontento rin tayo sa kung anong mayroon. Sana tayo po mga naririto, yung mga nasa online, makita natin na mapalad tayo dahil kahit papano nakakapagsimba pa tayo. Mapalad tayo dahil kahit papano malapit pa rin tayo at nakakalapit pa rin tayo sa Diyos. Hindi ko rin naman talaga ma-imagine na kung gaano ka-busy yung mga tao para ang oras sa Panginoon pati yun ay i-compromise, pati yun ay makuha sa kanila. So, dahan-dahan lang. Isihan mo lang ang buhay. Kasi darating naman ang biyaya. At araw-araw nga, binibigay ng Diyos ang biyaya. Di lang talaga natin ito nakikita. Muli, sana po mas makita natin kung gaano tayo kapalad. Hindi para manginggit, hindi para mainggit sa iba, kundi kung gaano tayo pinapapala ng Diyos. Amen?